Abay, ayos din to si Marcobeta. Marcoleta. Wala na raw kwenta ang Noche Buena o mga DDS. Papayag ba kayo niya na hindi kayo mag Noche Buena? Sa bagay, Okay, may kumakalat ngayon sa social media sa Facebook na gagalit kay Senador Marcoleta. Lalo na si Aling Mare. Sa isang pahayag, sinabi nito na ayon sa opinyon ni Senador Marcoleta, mas mabuti daw na tanggalin ang Noche Buena. Ayon sa kanya. abay, ayos din to si Marcobeta. Marcoleta. Wala na raw kwenta ang Noche Buena o mga DDS. Papayag ba kayo niya na hindi kayo mag Noche Buena? Sa bagay, Hinahanap ko ang opisyal na pahayag o opinyon ni Senador Marcoleta kaugnay diyan. At maliban dyan, si Aling Mare ay nagpahayag, iba ang sa kanya. Tatanggalin ang Pasko at ang Bagong Taon. Na ang sabi, alisin na daw ang Pasko at ang New Year. Gastos lang daw. Hoy, alam mo, kung ikaw nakakapag sa pera ng bayan, Kaya inanap ko na kanina kung asan ba ang pahayag at ano ba ang konteksto sa pahayag ni Senador Marcoleta. Di ko pa nakita. Kayo, baka nakita niyo na. Narinig niyo ba na sinabi ni Marcoleta na tanggalin ang Pasko, Christmas o New Year? O ang kanyang pahayag, tanggalin ang Noche Buena dahil magasto? Ano ang sa palagay ninyo? Kung nakita niyo, pwede kayong comment diyan. And then may katanungan tayo dito para sa ating busis ng masa. Pabor ba kayo na tanggalin ang Pasko at Noche Buena dahil magasto? Yes or no lang yan. So tatalakayin natin ito mga kapatid. Ano ba ang opinyon ni Marcoleta? Tatanggalin ang Noche Buena dahil magasto o tatanggalin ang Pasko? Alam naman natin, ang Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo, hindi nagpapasko. Noon, nagpasko sila. Nasa kanilang lumang pasugo yan. Pakita natin mamaya. Pero, nagdiwang sila ng New Year. Kaya, ating tatalakayin ito mga kapatid. Kumusta? Welcome. Itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, muling magkasama ninyo sa pagkakataong ito. At inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Factbusters PH at taga-sure. At nasa comment section o nasa link dito, no? Nakalagay. And then, ang pananampalataya at katuweran, nandito din. Nakalagay mga kapatid. Naniyahan nating mag-subscribe. Okay. So, may mga nagkomento at si Aling Mare, galit na galit talaga dahil batay sa kanyang pahayag dito, ipapatanggal daw ni Senador Marcoleta sa kanyang pahayag Pasko at New Year. Pero ang INC nag-New Year man. Si Marcoleta nga sa nakalipas na taon, sa bagong taon, nag-great pa siya. Oh. Isang maligaya, payapa at makabuluhang bagong taon sa ating lahat. Sa taong ito na malapit nang dumaan sa ating buhay ay napakaraming pagsubok ang ating dinaanan. Inahangad ko na sa darating na bagong taon ay iba yung pagpapala ang makakamit ng bawat isang pamilyang Pilipino. Harapin nating matatag at matapang ang mga hamon na ito. Sama-sama nating tahakin ang bagong taon ng So ang punto dito, ang Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo na inaniba ni Marcoleta, nagdiwang ng New Year. Pero alam nyo ba
nabatay sa kanilang Pasugo magazine, noon ang lumang Pasugo, kaya nga sa aklat ni Egmedio Zavala, may mga aral si Felix Manalo na binago-bago. At isa na ang binago niya ang pagdiwang sa Pasko. Sa kanilang Pasugo magazine, may Pasko. Pero, di ko pa talaga narinig kung ano ang pahayag ni Marcoleta. Yun bang pahayag niya ay pagtanggal sa tinatawag na Noche Buena? Yun ba talaga? Pero alam nyo ba na kahit sa Pasugo magazine, may Noche Buena sila? 1954 Pasugo magazine, pahina 11. Ang may akda ay si Pedro Reyes Villanueva. Sandali muna. Eto. Si Pedro Reyes Villanueva. Ang aginaldo ni Engkong Pasio. Aginaldo ni Engkong Pasio. At may nakasulat sa kanilang Pasugo kaugnay sa Noche Buena. Mamaya ating pakita yan mga kapatid. So, ang INC nagdiwang noon ng Disyembre 25. Pasko. Pero binago. Binago pala. So, ano ang masasabi ninyo mga kapatid? Na rinig nyo ba ang komento? Sigurado na kung Pasko ang ipatanggal ni Marcoleta, malaking kaugnayan ito sa naging viral noon na ang cross ay ipatanggal. Ibig sabihin, kung yun man ay umandar ang kanyang pagka-iglesia ni Manalo bilang mambabatas, di ba? Pero, ang sabi naman nitong isa, Noche Buena daw. Abay, ayos din to si Marcoleta. Marcoleta. Wala na raw kwenta ang Noche Buena o mga DDS. Papayag ba kayo niya na hindi kayo mag Noche Buena? Sa bagay, wag. Iyon. Sa kanya, Noche Buena. Pero, pag kay Aling Marie, Pasko at New Year. Ang sabi, alisin na daw ang Pasko at ang New Year. Gastos lang daw. Hoy, alam mo, kung ikaw nakakapag sa pera ng bayan, pues, kaya ng bayan lumustay para sa kaarawan ng aming Panginoong Hesus at ng bagong taon na inaasahan namin na magbabago na rin ang takbo ng gobyerno at mawawala na ang mga katulad nyo ng mga magnanakaw. Yan si Aling Marie nanggagalaiti dito. Pero ang kanyang issue, dahil nanggagalaiti siya, ipatanggal ang Pasko at ang New Year. Pero imposible naman na ipatanggal ni Marcoleta ang New Year na ang iglesia ni Manalo nag-New Year sila. Pero ang INC mula noon ay noong binago nila ang aral nila mga kapatid ay against sila sa pagdiwang sa kaarawan ng ating Panginoong Jesucristo dahil wala daw sa Biblia. Pero di ba kayo nagtaka? Kaarawan ng kanilang founder na si Felix Manalo, pinagdiwang. Kaarawan ni Eranio Manalo, pinagdiwang. Kaarawan ni Eduardo Manalo, pinagdiwang. Bakit? Meron ba yan sa Biblia? Pero, yung taktika ng mga ministro noon pa man, yung mga panagputol-putol, ang nakasulat sa Aklat Katoliko, mga kapatid. Ang tawag niyan ay Rapid Fire Citations. Kwekots sa iba't ibang aklat Katoliko. Hindi
nakatuon sila sa contextual ng nakasulat, kundi sa tekstual lamang na pinutol. At etong estilo nila mga kapatid, na pumili lamang ng paboritong linya kaysa ipakita ang buong paliwanag sa aklat, marami ang natangay sa maling akala. Halimbawa, itong aklat na Christian Faith and Customs na noon pa man paboritong ginagamit at pinagputol-putol ng mga mangangaral sa INC laban sa simbahang Katoliko, mga kapatid. Ito. So, Itong tinatawag nilang pagdiriwang ng Pasko, ito po ay pistang pagano na isinakristyano batay po dito sa aklat na Handbook of Christian Feast and Customs. Ganito po ang ating mababasa, ito po ang pahayag. Paminsan-minsang nasasabi ng mga na ang natibidad, kapanganakan ni Jesus, ay isa lamang isinakristiyanong kapistahang pagano. Ayon po sa aklat na ito na aming binasa sa inyo, ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo na ipinagdiriwang ng marami ng Disyembre 25 ay isa lamang pong isinakristiyanong kapistahang pagano. yun ang tawag diyan, mga kapatid, sa taktika ng mga ministro ay rapid fire citations. Quick coach. Pinutol ang nakasulat sa aklat para yung mga inosente ay matangay sa maling akala. Bakit? Pakita ko sa inyo. Ano ba ang konteksto sa nakasulat sa aklat na ito na pinutol ng mga ministro ni Felix Manalo, mga kapatid? Ito ang nakasulat. Ito ang nakasulat. Yung may bagis, yun ang binasa ng ministro. Tingnan niyo ang binasa. The choice of December 25 was influenced by the fact that the Romans, ito'y kadalasang ginagamit nila, from the time of Emperor Aurelian, 275, had celebrated the feast of the sun god Sol Invictus, the unconquered sun. On that day, December 25, was called the birthday of the sun. A great pagan religious celebrations of the Mithras cult were held all the empire. So, ito ang kanilang ginagamit na narinig ninyo, mga kapatid. Ang galing talaga na pinuputol-putol lamang, no? So, the Pope seems to have chosen December 25 precisely for the purpose of inspiring the people to turn from the worship of the material sun to the adoration of the Lord, of Christ the Lord. This though indicated the various writings of contemporary author. Ito ang binasa nila, pinutulang. Ito ang binasa, no? Ibalik natin. Itong bahaging ito ang binasa, pinutol, mga kapatid. Balik natin. Itong tinatawag nilang pagdiriwang ng Pasko, ito po ay pistang pagano na isinakristyano batay po dito sa aklat na Handbook of Christian Feast and Customs. Ganito po ang ating mababasa, ito po ang pahayag. Paminsan-minsang nasasabi ng mga na ang natibidad, kapanganakan ni Jesus, ay isa lamang isinakristiyanong kapistahang pagano. Ayon po sa aklat na ito na aming binasa sa inyo, ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo na ipinagdiriwang ng marami ng Disyembre 25 ay isa lamang pong isinakristiyanong kapistahang pagano. So pakita ko sa inyo ang binasa ng ministro, no? So naka-Amerikana pa sila, pero professional talaga. Professional sa quick
na ginamit para maputol-putol, mga kapatid. Ito, so makita ninyo, ito paminsan-minsan, it has sometimes been said that nativity is only a Christianized pagan festival. Kaya, kinuha lang ito, pinutol ito, at gustong ipalitaw na inaamin ng otoridad Katoliko dahil sa it has sometimes been said that the nativity is only a Christianized pagan festival. Pero may karugtong na iniwasan. Tingnan nyo ang karugtong. However, the Christians on those early centuries were keenly aware of the difference between the two festivals, one pagan, one Christian, on the same day. So, may pagkakaiba, hindi sa pagano. Kinuha lang nila, pimnoto lang nila. At dahil diyan, daming nabunol sa estilo na ito. Di ba? Daming nabudol sa estilo nila. Oh. Kaya mag-ingat sa ganitong ori, mga kapatid. Dahil isang malinaw na pambubudol ang ginawa nito. No, ngayon, kung bawal nila noon ang pagdiwang ng Pasko, alam niyo ba nasa pasugo nila, mga kapatid? Pakita ko sa inyo, ha. O eto, na nandyan pa si Ka-Erde. Ha? Nakita niyo ba yan? Si Teofilo Ramos, si Ka-Erde, sa December celebration with Santa Claus and Christmas lantern decoration. Oh, lumang-luma ito na larawan. December 26. O, bago lang pa na, December 25. Kinabukasan, 1967. Oh, sa ika-25 anibersaryo sa kasal nila ni Teofilo C. Ramos at Paz Ramos. Kasama sina kapatid na Erde. O, di ba nakita ninyo sa larawan? May lantern, may Santa Claus, December 26 yan. Hindi lang yan, baka sabihin nila, dekorasyon lang yan sa iba. Kung saan isinagawa yung parte. Pero hindi ang Iglesia ni Cristo ang naglagay dyan dahil wala kaming Pasko. Totoo ba yan? Baka nakalimutan ninyo ang nakasulat ninyo sa Pasugo Magazine. Ito Pasugo Magazine ninyo. Wala kayong Pasko? Binanatan ninyo ang Pasko ng Simbahang Katoliko? May akda nito si Emiliano Agustin. Ito ang Pasko natin. Sumilang si Jesus sa abang sabsaban. Tinubos tayo sa dilim ng buhay. Tayo'y magkasama at mga naligaw, nawalan ng Diyos at kapayapaan. Si Jesus ang ating maligayang Pasko. Nasa pasugo nila yan. Ha? Pagkatapos, binanatan ang Pasko. Ano yan? Di ba nila nabasa? Balikan niyo ang pasugo ninyo. Di niyo yan nabasa? May papasko-pasko natin pa. Ang nagsulat ay si Emiliano Agustin. Ang Pasko natin. Dito natin pagbasa sa ikalawang paragraph. Si Jesus ang ating maligayang Pasko. Si Jesus ang maligayang Pasko. Kaya, tama talaga sa aklat ni Egmedio Sabala na
may mga aral si Felix Manalo na binabago sa paglipas ng mga panahon. Oh. So, yan. Tingnan natin ang pasugo, Disyembre 1957, sinulat ni Emiliano Agustin, pahina 28. Ito, makita natin. Ang diwa ng Pasko ay kapangyarihan ng mundong naglunoy sa lusak ng buhay, mabuting balita sa kinalulugdan, pagsilang ni Jesus sa abang sabsaban. Ngayon, kundi sila nagdiwang ng December 25, kaugnay sa pagdiwang ni Jesus sa abang sabsaban na nakasulat sa kanilang pasugo. At kung meron silang tinatawag sa kanilang pasugo, ang Pasko natin, kundi Disyembre 25, anong buwan? Anong petsa? Ito, balikan pa natin. Pasugo Magazine, 1956 sa pahina 10 sa kanilang Pasugo Magazine. Sumilang si Jesus sa abang sabsaban. Tinubos tayo sa dilim ng buhay. Si Jesus ang ating maligayang Pasko, ang kapayapaang dapat matamo. Tanggapin si Kristo ng buong pag-ibig. Tanggaping aginaldo ng Diyos sa langit. Ang kapayapaan o tunay na Pasko, tanggapin nating Iglesia ni Kristo. Oh, nasa pasugo nila, tanggapin natin ang Pasko. 1950, 56 yan. Tingnan natin sa isang pasugo. How about 1954? Binasa natin ang 1956. 1954. Ito, mabasa natin mga kapatid. Sumilang si Jesus sa abang sabsaban. Tinubos tayo sa dilim ng buhay. Si Jesus ang ating maligayang Pasko, ang kapayapaang dapat matamo. Oh, di ba? Bawal nila ang Pasko? Nasa Pasugon Magazine nila yan. Pagkatapos sinabi ng ministro sa pinutol-putol nila, imagine, ang Pasko, ang Disyembre 25, sa pagano daw. Balik natin ha. Itong tinatawag nilang pagdiriwang ng Pasko, ito po ay pistang pagano na isinakristyano batay po dito sa aklat na Handbook of Christian Feast and Customs. So ang Pasko ay Pasko ng pagano. Pero tanong, ito bang Pasko na nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine ay sa pagano o sa Kristiyano? Sisilipin natin. Kung ginamit natin ang Pasugo 1956, sinundan sa 1954, tingnan natin ang 1952. Ito, ang may akda ay si Pedro Reyes Villanueva. Ito mabasa natin. Ito, pahina 64. Ang Pasko ng Kristiyano, kung may aginaldong dapat tanggapin, ito ay si Kristong sumilang sa bilin. Nako, sino ba ang nagsasabi ng totoo? Itong Pasugo Magazine na ang sabi ang Paskong Kristiyano o itong ministro na pinutol-putol ang aklat Katoliko para ipalitaw na ang Pasko ay galing sa mga pagano. Tingnan niyo mga kapatid. Kaya, sasabihin nila, iba kasi ang Pasko ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Wala kaming parol. Hindi tulad sa mga Katoliko. O sige, kung iba ang Pasko ng Iglesia ni Kristo noon,
Tanong, anong buwan? Anong petsa? Pero kung wala silang mga parol, wala silang lantern, ano yung nakita natin sa larawan? Na nandun sila si Chupiro Ramos, nandun si Eranio Manalo, may dekorasyon ni Santa Claus. At tingnan natin, silipin natin, isa pang Pasugo Magazine, Disyembre 1957. Sa pahina 64. Bakit? Ano ang nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine? Ito mga kapatid, sa Pasugo Magazine nila. Ha? Pahina 64, ang nagsulat ay si Pedro Reyes Villanueva. At Pasko na naman, nagsabit ng parol sa mga bintana, naghanda ang mga tao ng mga pagkaing sagana, nagsuot ng hiyas ang mga dalaga at ang mga binata, nagdiwang ang lahat, magbuwat sa mga lulot hanggang mga bata, magbuwat sa nayon, at hanggang sa mga bayat, mga lungsod, at ipinagdiwang ang pagkapanganak sa taong kay Jesus na kanilang puso, ito'y magpababanal sa harap ng Diyos. O, banat ng banat, kaugnay sa Pasko, sa pagano daw. Pero tingnan niyo mga kapatid, isalungat sa nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine. Bakit? Itong aral na ito, binago na? Ang sasabihin nila, hindi. Sa pagano yan. Pabigyan natin. Granting without admitting. Na sa pagano daw. Iba't nagdiwang kayo ng New Year, di ba? Kahit nga si Marcoleta, na great pa ng Happy New Year. Isang maligaya, payapa at makabuluhang bagong taon sa ating lahat. Sa taong ito na malapit nang dumaan sa ating buhay ay napakaraming pagsubok ang ating dinaanan. Hinahangad ko na sa darating na bagong taon, So nag-greet pa siya ng bagong taon. Di ba? Ngayon, anong punto dito? Ay, kahit sa kanilang Pasugo Magazine, nakasulat kasi yan. Eto, nasa Pasugo Magazine nila. Kung tinanggal ang Pasko, ang Happy New Year, di nila tinanggal. Sabi sa January 1974, sa pahina 1, we, Church of Christ, Iglesia ni Cristo members, also greet one another to our fellow men, Happy New Year! Anong punto dito? Ang itanong natin, kung para sa kanila mga kapatid, bawal ang pagdiwang ng sa mga paganong selebrasyon. Iba't nagdiwang kayo ng Happy New Year. Bakit? Sa aklat na Pagan Customs, sa pahina 48, anong mabasa? New Year's is one of the oldest and the most universal of all pagan traditions. Ang mga pagano pala noon nagdiwang ng bagong taon. Kaya ang tanong, ba't nagdiwang kayo ng bagong taon? Ha? Isip-isip naman pag may time, ha? Mga kapatid. At sasabihin nilang, ang Pasko ay sa pagano? Tingnan natin, balikan natin ang sulat ni Pedro Reyes Villanueva na isang ministro ni Manalo. Eto, Pasugo Magazine, December 1952, page 64.
ang Pasko ng Kristiyano. Kung may aginaldong dapat tanggapin, ito ay si Kristong sumilang sa Belen. O, nasa Pasugo Magazine nila yan. Inilibing na ba ninyo yan ng limot? Ha? Ito nakasulat na ito na ang may akda ay si Pedro Reyes Villanueva. Hindi ba ninyo excuse me. Hindi ba ninyo ipinagdiwang ang Pasko tuwing December 25? Bakit? Imagine December 25, 1957. Ano ang isinulat niya sa Pasugo Magazine? Eto. At Pasko na naman, nagsabit ng parol sa mga bintana. Naghahanda ang mga tao ng mga pagkaing sagana-sagana. Nagsuot ng hiyas ang mga dalaga at ang mga binata. Nagdiwang ang lahat, magbuhat sa mga lolot hanggang mga bata. Oh. Pagkatapos, iniwan nila ang pag-celebrate sa naturang Pasko. Kaya, meron tayong katanungan diyan, mga kapatid. Pabor ba kayong tanggalin ang Pasko at Noche Buena dahil magasto daw? Oh. Kaya nga, litin ko sa mga nagsubaybay ngayon, paki-comment lang kung saan kayo. Ang daming mga nag-comment, ang daming mga nanood pala natin dyan sa Canada, no? Sa Alberta, Canada, at iba pa. Japan, no? Paki-comment kung saan kayo para malaman natin kung saan na abot itong ating video talakayan. So si Aling Mare nag-react, ang kanyang reaksyon, galit siya dahil ipatanggal ni Marcolita ang Pasko at New Year. Pero inanap ko pa yung aktual na pahayag ni Marcolita kaugnay dito. Na ang sabi, alisin na daw ang Pasko at ang New Year. Gastos lang daw. So kung totoo man yan na alisin ang Pasko at New Year, walang pagkakaiba na yan na alisin ang cross sa mga ospital. Di ba? Oh, nag-viral yon. Pero dito sa isang nagkomento, Noche Buena, Abay, ayos dito si Marco Beta. Marcoleta. Wala na raw kwenta ang Noche Buena o mga DDS. Papayag ba kayo niya na hindi kayo mag Noche Buena? ayan, walang kwenta ang Noche Buena. Kaya ano ba ang aktual na pahayag niya? Alisin ang Pasko at New Year o walang kwenta ang Noche Buena? So, nakita niyo mga kapatid kung paano imamagic ng mga ministro ni Felix Manalo ang nakasulat sa Aklat Katoliko. Kaya mag-ingat, no? Yung rapid fire citation nila sa pagputol-putol, yung quick quotes mula sa Aklat Katoliko. Hindi yung nakatuon sila sa kontekstual na pahayag, kundi sa tekstual na pinutol. So sa ganitong estilo mga kapatid, na pinili nila yung paboritong mga linya, kaya ipakita nila na batay sa otoridad Katoliko, yun daw ang pinatunayan mismo sa aklat. Di ba isang malaking paglilinglayan? At ano ang pahayag ng The Revealers? Kung manlingla sa simula, isang panlilingla na sa kabuuan. Kung yung isang bagay na yan ay napatinindigan nating sinungaling, lahat ng sasabihin yan, puro kasinungalingan na. Kung yung isang bagay na yan ay napatinindigan nating sinungaling, lahat ng sasabihin yan, puro kasinungalingan na. Yan. Kaya mga kapatid, mag-ingat. Baka
mabiktima tayo sa mga sinungaling. Maraming salamat. Hanggang sa muli.